Ipinanganak at lumaki ako sa probinsya ng Kabisayaan. Masasabing may sinasabi sa buhay ang aming pamilya. Hindi man sobrang yaman, pero meron kaming malaking bahay at mga katulong. Meron din kaming mga sasakyan na siyang naghahatid sundo sa amin sa paaralan. Ako po si Jericho, o mas kilala sa palayaw na Jerry, taga Borongan, Eastern Samar. Noong makatapos ako ng high school ay nag-aral ako sa isang kilalang paaralan noong magkolehiyo. Doon ako nagkaroon ng 5 kaibigan na pare-pareho kong ka-roommate sa boarding house na iyon. Bali 3 double deck kasi ang naroon sa kwarto namin, kaya 6 kaming lahat na naroon. Kahit puro kami lalaki, ay kontrolado naman ang ingay. May ibang kwarto pa kasi na mga katabi. Ang ibang kwarto ay puro naman babae ang nakaukupa. Maarte at matataray sila. Kaya kahit hapon pa lang at nagkatawanan kami kaunti, mabilis kaming isinusumbong sa kasera. Kesyo ang iingay daw namin. Medyo matapang din ang kasera namin dahil asawa ng pulis. Kaya kapag iyon ang nagsabing ultimatum ka na, ay siguradong kick out ka na agad kapag sinuway mo pa uli ang mga patakaran niya. Masasabi kong okay na rin ang ganun, kasi pare-pareho kaming nakakapag-aral lang maayos kasi walang maingay. Meron ding boy at katulong na babae na siyang pumapasok sa mga kwarto namin halos kada makalawa upang check-upin ang loob. Sila na rin kasi ang nagwawalis at tumitingin kung merong mga ipinagbabawal na epektos sa loob ng mga kwarto. Bawal rin ang makalat. Simulan ko ang kwento sa pagpapakilala ng 5 kong ka-boardmate. Si Roy na anak daw ng isang kagawad sa kanila. Si Rob naman na pinsan ni Roy. Pareho silang taga-Kapul, Northern Samar. Si Arthur naman na taga-Allen, Northern Samar. Si Gomer at si Ricky na taga-Mainland Samar. Pero hindi na lang natin babanggitin ang eksaktong lugar nila dahil doon kina Gomer nangyari ang lahat ng kamalasan namin. Dahil sa magkakaiba kami ng oras ng pasok at kurso, kaya bihira kaming magkasabay-sabay na umuwi. Hindi rin kami nagsasabay kumain. Kanya-kanya naman kasi kami ng pagsasaing. Ang iba naman ay sa labas kumakain para mag-aaral at matutulog na lang pagka-uwi. Itong si Gomer ay hindi ko napansin na kumain sa boarding house. Kaya iniisip ko na lang na baka sa labas ito kumakain. Ganon din kasi ang magpinsan na si Rob at Roy. Hindi rin kumakain sa boarding house. Madalas tinapay at kape lang ang kinakain nila sa kwarto. Tapos kapag kanin at ulam na ay sa karinderya na talaga. Isang gabi noon, nagising ako ng madaling araw. Kumukulo kasi ang tiyan ko. Bumangon ako at bumaba. Nasa upper deck kasi ang pwesto ko. Dahil medyo mapayat lang naman ako. Yung mga medyo malalaki at mabibigat ay pinipili ang ibaba para hindi na raw sila mahirapang bumaba. Pagkalabas ko ng pinto ay nagulat ako dahil bakit hindi iyon nakalak. Nilingon ko ang mga deck kung sino ang wala. Nakapatay naman ang ilaw namin sa kwarto pero maaaninag pa rin ang tao dahil tagos sa loob ang ilaw na nasa labas ng bintana. Halos naroon naman lahat pero noong tumingkayad ako upang silipin ang mga itaas na deck ay napansin kong wala si Gomer. Naisip ko na lang na baka nagbanyo rin siya. Kaya kinuha ko na lang ang susi ko dahil baka mauna siyang bumalik. Tapos masaraduhan ako ng pinto. Dinig pa naman sa kabilang mga kwarto kapag kakatok sa pintuan namin at magagalit na naman ang mga taga-kabila dahil sa ingay. 5 ang banyo namin doon. Bali 2 ang paliguan lang, tapos 3 ang may kubeta.
Sa likuran noon ay mapuno na, walang ilaw doon dahil naroon lang ang may ilaw sa may harapan. Habang nasa kasarapan ako ng pag-iri, ay may naririnig akong asong umaangil sa bandang likuran ng banyo. Noong una ay naisip ko na baka normal na aso lang at may pinag-aagawan. Maliban sa antok na antok pa kasi ako, gusto ko na rin mailabas ang kung anumang nagpapasama ng sikmura ko. Noong makatapos akong magbanyo ay naisip ko na papaano nga pala magkakaroon ng aso doon sa may likuran, wala namang asong alaga ang may-ari ng boarding house. Pangalawa, kahit malawak ang lupain sa likuran, nakapader naman iyon sa dulo. Kaya hindi rin basta-basta makakapasok ang mga aso. Pwede pa siguro kung pusa dahil kaya naman noong tumalon ng mataas. Pagkalabas ko ng banyo ay napalingon ako sa pintuan. Nakita kong nakabukas ang pintuan ng mga banyo. Nakaawang rin kaunti, kaya ibig sabihin ay walang tao sa loob. Lumapit ako sa pintuan ng kusina. Saglit akong nakiramdam roon. Naroon pa rin talaga ang tunog na parang nasusuka at umaangil. Nilakihan ko ang bukas ng pintuan sa kusina at inilabas ang aking ulo. Nakita kong may taong nakayuko roon na parang sumusuka. Saglit kong inaninag ang imahe at si Gomer nga iyon. Gom, anong ginagawa mo dyan? Masama ang pakiramdam mo? Pumasok ka na dito, baka mahamugan ka pa dyan at lalong sumama ang pakiramdam mo. Wika ko pa, pero itinaas niya lang ang kanyang kamay na sumisenyas na pumasok na raw ako. Pero hindi ako nakinig dahil mukhang hindi maganda ang kondisyon niya at gusto ko siyang tulungan. Nakakailang hakbang na ako papalapit sa kanya noong lumingon siya sa akin sabay sigaw ng, "Pumasok ka na sabi sa loob! Ayos na ako rito!" Nawala lahat ng antok sa aking sistema at napalitan ng takot, lalo na noong mapansin kong mapula ang kanyang mga mata. Dahan-dahan akong umatras habang nanginginig ang boses na sinasabing, Oo, sige, papasok na ako." Paatras na akong pumasok sa pinto at dali-dali nang bumalik sa aming silid. Nahirapan ako makabalik sa pagtulog dahil sa takot. Makalipas siguro ang kalating oras ay narinig kong pumasok na rin sa kwarto namin si Gomer. Naglock din siya ng pinto. Hindi ko alam kung bakit hindi mawala-wala ang kilabot sa aking katawan. Tuloy-tuloy ang panginginig ng aking mga tuhod. Maliwanag na sa labas noong ako ay makatulog. Mabuti na lang dahil panghapon pa ang pasok ko, kaya may oras pa ako para bumawi ng tulog. Doon ako nagsimulang magduda kay Gomer. Hindi ko naman siya magawang kumprontahin. Hindi ko rin masabi sa ibang mga kaboardmates namin dahil baka kung ano pa ang masabi nila tungkol sa akin na nagpapaniwala ako sa mga aswang. Tsaka nauna nilang nakasama si Gomer sa boarding house na iyon kaysa sa akin. Itong magpinsan na sina Rob at Troy ay medyo easy-go-lucky. Mapepera din kasi ang dalawa. Game sa kahit anong gimmick. Mukhang tiwala rin sa kanila ang kanilang mga magulang dahil pareho silang matalino. Kaya siguro hindi sila pinaghihigpitan. Sumapit ang pagtatapos ng semester. Tinatamad akong umuwi sa amin dahil wala naman akong gagawin. Kaya naghanap ako ng mapagbabakasyunan. Isang hapon noon, kumpleto kami na naroon sa boarding house. Wala na kasi kaming klase at nag-aayos na lang ng mga requirements at clearance. Sabi ni Arthur, "Mga tol, anong gimmick nyo nitong bakasyon?" Sabi ko naman, "Ako, wala. Tinatamad nga ako umuwi sa amin eh." "Kayong magpinsan, saan balak nyo?" Tanong naman ni Arthur sa dalawa. Sabi naman ni Roy, "Ewan ko, wala pang malinaw na plano. Kinausap namin ang ibang pinsan namin na nasa Bohol para doon kami magbabakasyon.
Walang may sumasagot ng matino eh. Lahat hindi sigurado ang schedule nila. Muling nagsalita si Arthur. Bakit hindi tayo doon kina Gomer? Balita ko may falls doon at malawak na ilog. Magandang mag-camping doon ng 2 gabi. Magdala na lang tayo ng pagkain. Sabi naman ni Gomer. Sigurado kayo? May mga balita sa amin na may mga nambibiktimang aswang. Nagulat ako sa sagot niyang iyon dahil siya pa mismo ang nagbanggit ng tungkol sa mga aswang. Ipinaghihinalaan ko nga siyang aswang. Sumagot naman si Arthur. Asus, ang tatanda na natin. Patatakot pa ba tayo sa aswang? Depende na lang kung isa sa atin ang buntis. Kayo Roy, baka may buntis sa inyo ni Rob. Biro pa ni Arthur. Nagkatawa na naman kaming lahat. Ikaw Ricky, malapit lang sa baryo nyo ang kina Gomer, di ba? Sumama ka na rin. Para namang wala sa mood si Ricky na sumagot. Sigurado kayo, mas maraming lugar ang mas maganda kaysa roon. Tsaka tama si Gomer, may mga balita ka sa amin na may mga nambibiktimang aswang at hindi yun basta kwentong bayan lang, totoo yun. Ano ka ba tol? Nag-aral lang kickboxing itong sina Rob at Roy, di ba? Ako naman ay regular ang workout. Kaya sigurado akong meron akong mailalaban kung sakaling may mga aswang namang istorbo sa atin. Ikaw ba Jerry? Anong regular mong pinagkakaabalahan kapag wala kang klase? Sumagot naman ako. Regular akong kumakain ng guto sa gutuhan nila Aling Nena sa unahan ng school. Lintik tol, ikaw ang uunahin ng aswang dahil marami kang stock na laman loob ng baboy sa sikmura mo sa kakakain mo ng guto. Natawa naman ako at nagsitawa na uli ang lahat. Ano, go na tayo? Muli pang tanong ni Arthur. Si Gomer naman ang sumagot. Sige, okay lang. Pero doon na tayo kina Ricky. Pareho lang din naman. May daan din naman mula sa kanila papunta sa falls na malapit sa amin. Okay, deal. May lakad na tayo for summer. Wika pa ni Arthur. Matapos na pag-uusap naming iyon ay kanya-kanya na kaming paghahanda. Bali 3 araw pa bago ang lakad namin para matapos lahat ng kailangang tapusin sa eskwelahan. Sumapit ang araw ng aming pag-alis. Magkakasama kaming nag-almusal sa isang karinderya. Lahat kami ay kumain ng kanin at ulam, maliban kay Gomer, nakapilang talaga ang inalmusal. Hindi raw siya sanay na kumain ng maaga. Mahaba ang aming naging biyahe pero masaya naman. Tinulungan ko na lang din sa pagdadala ng mga gamit, sina Roy at Rob. Meron kasi silang dalang tent. Kasama rin kasi sila sa mountaineering club, kaya nasa boarding house lang namin ang kanilang mga hiking gear. Kasya na kaming lahat sa 2 tent, bali 3 sa isang tent ang matutulog. May butane stove din sila na nakaredy at pang-filter ng tubig. Masasabing sanay talaga sila sa pag-akyat ng mga bundok at kumpleto sila sa gamit. Noong makarating kami kina Ricky ay magiliw naman kaming tinanggap ng pamilya niya. Kahit pa nagulat ang mga ito sa biglaang pagdating namin. Mahirap lang ang kanilang pamumuhay. Paaral lang kasi si Ricky ng tiyahin niya. Pero ang mismong pamilya niya ay mahirap lang din talaga. Dumating kami roon ng pasado tanghali. Dahil sa pare-pareho ng gutom, kaya nagtulong-tulong na kami sa paghahanda ng lulutuing tinulang manok. Narinig kong kausap ni Ricky ang kanyang mga magulang. Ayon pa sa kanyang tatay, Anak, sigurado kayo, pupunta kayo sa talon na iyon? Napakabingtanan ng lugar na iyon. Marami ang mga nawawalang dayo roon. Tsaka, talamak na ngayon ang pangaaswang sa lugar na iyon. Nakita kong napatingin naman si Ricky kay Gomer na abalang naglalagay ng panggatong sa niluluto namin sa labas. May sinabi siya sa kanyang ama pero hindi ko na narinig dahil ibinulong niya na lang iyon. Iiling-iling na lang ang tatay ni Ricky na si Mang Loloy. Matapos makaluto ay nagsitulog muna kami.
Doon lang din sa papag na yari sa kawayan na naroon sa gilid ng kanilang bakuran, sa ilalim ng kubo na may bubong pero walang dingding. Parang sinadya talaga iyon na ganoon para presko. Noong magising kami ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nakita naming may nilulutong gulay ang mga magulang ni Ricky. Marami pa namang natirang tinolang manok, kaya naggulay na lang sila ng ginataang labong para sa hapunan. Hindi normal sa amin na makakain ng lutong bahay at ganoong klaseng pagkakaluto. Iyon bang pang probinsya talaga? Kaya naman, na-enjoy talaga namin ang pagkain. Kinagabihan ay hindi kami sa loob ng bahay natulog. Wala kasi silang mga kwarto doon na kakasya kaming 6. Kaya nagtayo na lang kami ng tent malapit doon sa kubo nila na may kawayan na papag. Ang plano namin ay doon na matutulog sa papag. Tapos kapag umulan na lang o di kaya kapag gininaw, saka pa lang papasok sa 2 tent. Na-enjoy namin ang unang gabi dahil may biniling tuba si Ricky at nag-inuman kami noon habang nagigitara at nagkakantahan. Naroon din ang tatay ni Ricky na nakisali sa kwentuhan. Ang sabi niya, huwag na raw kaming magpunta sa mismong falls. Doon na lang daw kami sa ilog malapit sa kanila. Galing din naman sa falls ang tubig noon. Delikado daw kasi. Totoo raw ang mga aswang sa lugar nila. Napansin kong nakangiti lang sina Arthur, Roy at Rob. Mukhang hindi sila kumbinsido sa kwento ng tatay ni Ricky. Si Gomer naman ay seryoso ang mukha at tahimik lang ito. Pasado 9:00 lang ay pumasok na sa loob ng bahay ang tatay ni Ricky. Kami-kami na lang ang nagtuloy sa pag-iinuman. Pasado naman 10:00 ay humiga na ako doon sa papag na kawayan. Masarap kasi talagang humiga doon dahil presko. Nakapantalon at nakajakit naman ako, kaya hindi masyadong tagos ang lamig. Doon na kami nagsitulog sa papag, pero si Roy at Rob ay sa kanya-kanyang mga tent. Hindi naman nila isinara. Pumasok na lang daw kami kung makaramdam kami ng panlalamig sa labas. Kinabukasan, nagising kami sa mabangong amoy ng kaping aros. Iyon ang kape na gawa sa bigas. Iyon ang pinakapi nila sa amin, tapos nilagang kamuting kahoy na nilagyan ng gata at kaunting asukal. Pasado 9:00 ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa ilog na sinasabi ng tatay ni Ricky. Pero dumiretso muna kami sa unahan. Meron pala silang taniman ng kamuting kahoy roon. Tapos meron ding maliit na kubo na pwedeng matulugan. Dahil may dingding ang kubo na iyon at meron ding pintuan. Napabulong ako kay Ricky. Tol, bakit naglagay pa kayo rito ng kubo? Hindi naman ito sobrang layo sa bahay nyo. 1 oras lang na lakad, pwede nang makauwi. Sabi niya naman, di ba tol, sinabi ko na sa inyo na talamak ang pananalasa ng mga aswang dito. May mga panahon kasi na hindi talaga sila kumikilala. Kahit pa mga taga rito lang ay binibiktima din nila kapag panahon ng taggutom o di kaya kapag panahon ng taglabong. Nangangati raw sila noon, kaya parang wala sila sa sarili at mainit ang ulo. Kung sino ang makitang tao ay basta na lang aatakihin. Nagtayo kami ng kubo dito na may matibay na pintuan para kung sakaling umatake sa amin o kay tatay ang mga aswang ay pwedeng dito na agad magtago para hindi mabiktima. Marami din namang armas na magagamit dyan sa loob. May mga nakatagong itak dyan at merong sibat. May inilibing rin si tatay sa bawat haligi ng bahay na pangontra sa aswang. Kaya hindi rin basta-basta makakapasok ang mga aswang sa kubong iyan kahit pabukas ang pintuan. Tatango-tango na lang ako. Pero sa isip ko ay nagpapasalamat talaga ako dahil naitanong ko iyon. Para kung sakaling may umatake nga sa amin, ay alam ko kung ano ang aking gagawin at kung saan ako pwedeng tumakbo para makaligtas. Matapos makakuha ng kamuting kahoy, ay bumalik na kami sa ilog.
Noong makarating kami ay nagsimula ng mamingwit si Ricky. Hindi naman naniniwala si Roy at Rob na may mahuhuling isda si Ricky dahil mukhang hindi naman daw ito marunong. Nagsimula na kami magtampisaw sa malinaw at malamig na tubig. Masayang naglalangoy ang mga kasama ko. Ako naman ay nakahiga lang habang nakapatong ang ulo sa isang bato. Ang bilin kasi sa akin ng lolo ko na kapag naroon sa mga ganoong lugar, dapat ay tahimik lang at huwag magbida-bida. Walang ilog o kagubatan na walang engkantong naninirahan. Sila ang orihinal na nakatira dyan, kaya kung makikiligo raw kami, dapat ay tahimik lang. Para hindi makagambala sa mga nilalang na hindi nakikita. Pero ang dalawang magpinsan ay walang pakundangan sa pagtatawanan at paghihiyawan habang naliligo. Si Arthur naman ay abala sa pagbabalat ng kamuting kahoy na lulutuin namin. Sabi ko kasi na siya na ang magbalat, tapos ako naman ang magluluto noon. Hindi naman namin matukahan ang magpinsan dahil yayamanin ang dalawang iyon at asal pang senyorito. Bago pa magtanghali ay lumapit na sa pwesto ko si Arthur. "Tol, tapos na ako magbalat. It's your time to shine na. Simulan mo nang magluto." Ako naman ang magbababad sa tubig. Nakangiting wika niya pa. Tumayo na rin ako para gawin ang trabaho ko. Nagbihis na muna ako ng tuyong damit para hindi lamigin. Habang nagluluto ay naisip ko kung nasaan na kaya si Gomer. Kanina ko pa siyang hindi nakikita. Inisip ko na baka nagbawas o maaaring umuwi muna sa kanila. Ang sabi kasi ni Ricky, kapag binaybay ang gilid noong ilog ay makakarating sa falls nang hindi bababa sa isang oras. Naroon daw kasi talaga yung baryo nila Gomer. Habang nagluluto ako ay lumapit na rin sa akin si Ricky. May dala siyang 5 pirasong malalaking isda. Nilinisan niya na iyon, ipapaihaw na lang daw. Nilagyan niya rin iyon ng asin para ako na ang bahala sa pagluluto. Kahit papaano kasi ay may alam naman ako sa pagluluto. "Tol, ang titigas ng ulo ng magpinsan. Panay ang sigawan at hiyawan. Alam naman nilang nasa probinsya sila. Kapag nabati ng engkanto ang mga yan, doon pa lang talaga sila matututo." Wika pa ni Ricky. Sabi ko naman, sanay raw sila sa ganyan kapag nag-hiking sila. Di bahala sila. "Sige tol, ikaw na bahala dyan maliligo lang ako." Doon na ako kay Arthur tatabi. Tahimik lang ang isang yon. Safe ako roon. Pasado 12:00 noon nang lumapit sa akin ang magpinsan. Dala na nila ang ibinabad sa tubig na soft drinks. Malamig na raw iyon. Magsikain na raw kami. Lumapit na rin sina Ricky at Arthur. Pero bago pa kami makapagsimulang kumain, ay dumating ang tatay ni Ricky. May dala itong bayong. Noong ilabas ang laman, 2 kaldero ang naroon. Ang isa ay kanin, tapos ang isa naman ay maanghang na ginataang manok na niluto ng pinatuyo. Specialty daw iyon ng tatay ni Ricky na pangpulutan. Mukhang mag-iinuman din daw kami, kaya ipinagdala niya na kami ng pampulutan. Nalaman kong iniwanan din pala ng 2 tanduay na lapad ni Roy, ang tatay ni Ricky, kaya alam noon na mag-iinuman kami. Papaalis na sana noon ang tatay ni Ricky nang mapansin nito si Rob. "Iho, ayos ka lang? Parang namumutla ka kasi." Sabi naman ni Rob. "Sumakit po bigla ang tiyan ko. Hindi naman ako nadudumi. Tapos giniginaw na rin ako bigla ng sobra-sobra. Para akong nasa loob ng ref." Lumapit sa kanya ang tatay ni Ricky. Pinatingala tapos tinignan ang mga mata. Pinulusuhan din ito. "Iyo, magbihis ka na muna ng tuyong damit para hindi ka nalamigin." Kumilos naman agad si Rob. Matapos makapagbihis ay pinalapit siya ni Mang Loloy. Inilabas iyong maliit na botelyang may langis
Ikiniskis ang mga palad sa isa't isa, tapos hinipan, bago ipinahid sa tiyan ni Rob. Matapos siyang mapahiran ng langis na amoy coconut candy, hinipan din siya sa bunbunan ng ulo. Tapos sinabing, "Iho, kung maaari, huwag na kayong mag-ingay dito. Maraming mga laman lupa ang nakatira rito. Iba sila makatingin sa inyong dalawa. Mukhang may ginawa kayong hindi nila nagustuhan. Kaya binigyan ka na agad ng sample. Ang susunod niyan ay mas malala na kapag hindi pa kayo nag-ingat." "Si Gomer, nasaan?" Sabi ko naman, ewan ko po. Kanina ko pa yun hindi nakikita eh. Nawala na lang bigla." "Mag-iingat kayo sa taong iyon. May lahi siya. Taga roon siya sa karating baryo. Hindi natin masasabi kung mabuti o masama siya. Pero karamihan sa kanila doon ay nambibiktima talaga. Ewan ko lang kung kikilalanin niya kayo bilang mga kaibigan at hindi bibiktimahin. Pero mag-iingat pa rin kayo sa kanya." Tahimik lang kami na nakikinig sa mga sinasabi ni Mang Loloy. Tapos nagpaalam na ito na uuwi na. Ayaw niya raw makaistorbo pa sa kasiyahan namin. Nagsimula na nga kaming magsikain. Bumuti na rin naman agad ang pakiramdam ni Rob. Mabuti nga at nasampulan siya dahil nanahimik, natakot na siguro. Matapos magsikain ay nagsitulog muna kami. Tapos noong hapon ay muling nagsiligo habang nagiinuman. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang dumating si Gomer. "Tol, saan ka galing?" Tanong pa ng mga kasama namin. Sa amin tol. Umuwi muna ako saglit. Eto nga may dala akong karne. May salo-salo sa amin. Kaya pumitik na rin ako ng karning pangpulutan natin." Sabi naman nila Roy. "Ayos yan tol. Akala ko mapupurga ako sa kakakain ng inihaw na isda at kinataang manok. O di kaya dilata." Hilaw pa ang karning iyon, kaya nagtulong-tulong na kami sa paghahanda ng paglulutuan. Ipinaihaw namin iyon at noong maluto ay sabay na ang pagkain ng kanin at inihaw na karni, kasabay na rin ang pag-iinuman. Nagkakatawanan pa rin naman kami, pero kontrolado na ang boses. Wala nang sumisigaw. Noong malalim na ang gabi ay nagkalasingan na talaga. Marami kasi ang dalang alak ng magpinsan. Masarap din ang aming pulutan, kaya tuloy-tuloy lang. Idagdag pa na presko ang hangin at nakaka-relax ang paligid. Hindi na namin inubos pa ang alak at nagdesisyon na magsipasok na sa mga tent. Ang huli kong naaalala sa tent na tutulugan ko, dapat ako, si Roy at Gomer ang magkakasama roon, pero hindi ko nakitang pumasok roon si Gomer. Kalaliman pa noon ng gabi nang muli akong magising. Bumangon ako para umihi sa labas. Nakita kong naroon sa labas si Gomer, nakatayo lang. Lutang pa ang isipan ko noon dahil sa kalasingan. Matapos kong makaihi ay muli na akong pumasok sa loob ng tent. Pero hindi pa ako agad nakabalik sa pagtulog nang maramdaman kong tila marami ang tao sa labas na nagbubulungan. Kaya naisipan kong bumangon at hinila kaunti ang zipper ng tent. Nakita kong maliban kay Gomer ay meron pang 5 tao ang naroon. Nakatalikod si Gomer sa akin, tapos nakaharap sa direksyon ko ang 5 kausap niya. Doon ko nakita na nagliliwanag ang kanilang mga mata. Kinabahan ako bigla. Dahan-dahan kong isinara ang zipper at muli nang nahiga. Pinaglabanan ko na makatulog, pero mas malakas ang hatak sa akin ng pinagsamang alak at antok. Kaya nakatulog na rin talaga ako. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi nito o sa part 2. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan
ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.